Amen. This great song, When Mercy Stepped In. The very reason why we're enjoying Christianity is because of God's mercy. Amen. All right, let's all stand up, please. I believe those songs prepared us for the preaching of God's Word. Amen. Are you ready for the preaching? Amen. Kaya paalala ko lang po sa bawat isa po sa atin, let's be here by the tradition, but let's make it sure it's biblical tradition. Let's make sure that every time we go inside the house of God, we're not after the practices, but we're not just after the ceremony, but we're after the message of God's Word. Amen. Are you ready for the preaching? Amen. And like I said, lahat tayo nandito ngayon dahil sa kapahintulutan ng Diyos, dahil alam ng Diyos na kailangan po natin yung matatanggap po natin sa gabi po na ito. Manatili tayo nakatayo as we call our speaker for tonight, Sir Maki. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Are you happy this evening? Amen. Magandang gabi po sa lahat ng mga nasa Facebook Live, sa lahat po ng mga nasa Google Meet, sa lahat ng mga pastors, nandiyan po ngayon natin mga mission churches. Magandang gabi po at magandang gabi rin po sa mga miyembro nating nakasubaybay sa evangelistic ng Ramos Tarlac. Alright. Amen. Are you happy this evening? Amen. Alright, it's our service. Amen. Dito po tayo lahat mag-tune in, no? At wag nating gawing split window ang ating dahil wala tayong mapapala dyan, wala tayong matututunan dyan. Amen. Amen. Let's enjoy this God-given service, mga kapatid. Amen. Lagi po yan tinuturo ng ating mahal na pastor. We're not here because of Him, we're here because of God. Amen. Amen. Mismong pastor na po natin na nagsasabi na huwag tayong maging loyal sa Kanya, kundi maging tapat tayo sa Panginoon. Amen? Kaya yan po ang gawin po natin sapagkat ako po'y naniniwala na lahat po tayo ay dinala ng Panginoon sa bahay panambahan po na ito with a specific purpose. Amen? Alright, so katulad po na nabanggit ni Sir Jao, we are on the last Wednesday of this month, November. Pambira, kita nyo naman sa design mula sa ating standby photo, sa lahat na makikita nyo all over the place, even on the malls, sa lahat, even yung mga bahay po ninyo, ay handang-handa na kayo magkasunog, pinuno nyo na ng Christmas lights and everything, di ba? Na nagkakanda jumper-jumpera na para lang maging maliwanag yung isang bahay. Lahat tayo pinaghahandaan natin ang buwan na papasok. And ano na po ngayon? 27 na po ngayon. Bukas, 28. And then, next week, first Sunday. Tama ba ako? First Sunday is December 1? First Sunday is December 1, mga kapatid. December na. At yaan ang pinaghahandaan ng mga tao. Pero mga kapatid, alam niyo po ba, na kung yan ay pinaghahandaan by putting designs on everything, by putting decorations on everything, Christmas decoration. Alam niyo po ba bilang isang Kristiyano, kailangan po natin paghandaan din ang buwan po na yan? Alam niyo po ba yan, mga kapatid? Kailangan natin paghandaan yung buwan na yan. Kung ang mundo na ito ay pinaghahandaan, lahat tayo pinaghahandaan natin yan. Even our church ay pinaghahandaan po yan. Kita niyo naman sa mga design. And there's nothing wrong with it. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, hindi lang po natin yan dapat paghandaan physically. I mean like yung nakikita natin siya na maganda ang design ng mga Christmas. May kita mo, ang laki ng Christmas tree. I can still remember noong lockdown pa, I think that was the year 2021, naglagay ang ating mahal na pastor dyan ng malaking Christmas tree. Boy, I'm telling you, halos pagpasok, ang hirap pa upuin ng mga tao kasi yung usher, pag dinirect mo sa kanilang upuan, yung mga papaupuin na, hindi. Doon dumidiretso for picture purposes. Diba? So everything is, we're getting ready sa lahat ng mga bagay patungkol sa Christmas. Pero alam niyo po ba bilang isang Kristiyano, na dapat din po natin paghandaan ang paparating na Disyembre spiritually. Diba? Sabi ko nga po sa inyo, kahit saan kayo tumingin ngayon, even sa street, dyan lang sa Heritage. Diba? Pag nakita mo dyan yung street lights ng Taguig, abay, ilan sa inyo siguro ang may plano na pumunta doon, tawag doon sa park ng banda. Doon sa maraming ilaw. Diba? Alam nyo ngayon, nagsusearch na kayo kung saan merong magandang Christmas designs. And everything is being prepared by the things of this world. Sa lahat, pag tumingin kayo, lahat dyan piniprepare nila.
Kung gano'n ang ginagawa mga kapatid ng mundo, tayo po bilang isang Kristiyano, paghandaan din po natin ang pagpasok ng December na ito spiritually. Romans chapter number 12 in verse number 2. Romans chapter number 12 in verse number 2. A very familiar passage mga kapatid na ating pong babasahin ngayong pong gabi po na ito. Sabi ko nga po sa inyo, maganda po itong pag-usapan tayo bilang isang Kristiyano. Kami nga po kagabi. Kagabi ba yun? Kanina. Kahapon pala. Kahapon ay pinag-uusapan nga po namin mag-asawa kung paano po namin sasalubungin ang December po na ito. Alam niyo po, mahalagang pag-usapan yan mga kapatid. Kasi pag hindi po natin ginawa yan, there are some things na pwedeng mangyari po sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Okay? Now, sabi po ng Bible in Romans chapter number 12 in verse number 2, are you there? Amen. Sabi po ng Bible, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may, what is that? And will of God. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabi po na ito na inyo'y pinagkaloob po sa amin, O God. Thou knowest my heart, O God. I just want to be a blessing to your people that will listen to your word this evening. So please, make me a blessing, O God. Holy Spirit, please flow through me and make me worthy to deliver your message to your people. At huwag yung pahintulutan ng Diablo ay magkaroon po ng puwang sa pag-aaral po namin ng inyong pong salita. Ano man Panginoon ang aming pong matatanggap, nawa matanggap po namin na ito na meron po kami bukas na puso at bukas na kaisipan. At alam ko po Panginoon na sasamantalahin ng Diablo ang pagkakataon po na ito na maipasok ang dapat niyang maipasok sa aming isipan, sa aming puso upang maharangan ang pagpapala Panginoon mula po sa inyong salita. Huwag niyo po itong pahintulutan. Pumagit na po kayo sa aming pananambahan ngayon pong oras po na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated. Now, just like what I've said, mga kapatid, and nasabi po ito ni Sir Jao kanina, we're on the last day, or we are on the last Wednesday of the month of November. Sabi nga, next Wednesday, mga kapatid, after 1 week, after this Wednesday, the following days, yung susunod na midweek service po natin, hindi na good evening lang ang batihan natin, kundi magandang gabi at Merry Christmas na. Diba? Now, looking back on the previous months, days, and weeks, I do believe that all of us ay makikita kung paano po tayo pinagpala ng Panginoon. Paano tayo, hindi lang po yung basta natin makikita kung paano tayo pinagpala ng Panginoon, paano tayo naging malakas spiritually by the grace of God, at kung paano din naman tayo nang hina spiritually. Now, as we trace it all back, mga kapatid, maaaring sabihin nyo, aga mo naman mamaalam, sir, sa panahon na ito. Nobyembre pa lang, nagpapaalam ka na sa taon na ito. Alam nyo, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, habang nagpiprepare ang tao sa paparating na buwan, I'm talking about on Sunday, dapat din po tayong mag-prepare spiritually. Kasi maaaring yung ganda ng design na makikita natin, tandaan po natin, December 1 is the day of the Lord. Pag sinabi ko po day of the Lord, yan po ay Sunday. Araw po yan ng Panginoon. Kaya nga dapat mapaghandaan natin ito kasi baka sa Sunday hindi ka dito makita. Baka maki 5, 4, 3, 2, 1 ka ng pag-ilaw ng Christmas lights. Baka makipag 5, 4, 3, 2, 1 ka sa pinakamagandang Christmas tree sa syudad ninyo. During on Sunday. Kaya it is very important na mapag-usapan po natin ito sa kadahilanan na tayo po ay nasa physical being na maaaring madala tayo ng ganda ng mga nakikita natin at hindi na natin mapaghandaan ang ating spiritual na kalagayan sa paparating na buwan na ito. Alam niyo po, kanina nag-uusap po kami ni Pastor Hill, sabi niya, gawin mo na lang, gumawa ka ng mensahe patungkol sa paano natin sasalubungin ang buwan ng Disyembre. Alam niyo po, minsan mapapaisip ka pasalubungin ang buwan ng Disyembre. Ba't ano bang meron sa Disyembre? Mag-ipon ka para sa exchange giving ng sunod-sunod, ng area, ng PSS, ng simbahan, ng, di ba? Sunod-sunod yan. Oh.
ng grupo ninyo, classmates ninyo. Lahat yan may kanya-kanyang GC. Lahat ng GC nyo may Christmas fellowship din eh. Di ba? O lahat yan, yung ba yung dapat paghandaan? Alam niyo po, it came to my mind na ang dapat talagang paghandaan ng isang Kristiyano sa paparating na buwan na ito is our spirituality. Na sabi ko nga po, as we trace it all back up until to this very night, ako po ay naniniwala na maraming makakapagsabi sa atin ng to God be all the glory. Sa lahat na nangyari sa atin simula January hanggang ngayon pong gabi po na ito, alam ko kaya nating sabihin, for all those things that happen, whether it be good or evil, we can still say to God be the glory. But before you did that, may I remind you, brethren, na meron pang isang buwan. Meron pang isang buwan. Isang buwan na natitira, mga kapatid, sa taon na ito. Isang buwan na kung saan dapat nating mapag-ingatan at bantayan dahil kung hindi po natin itong gagawin, maaaring ang sinasabing it's the most wonderful time of the year ay maging worst time of your year. Sabi ko nga po, patapos na ang taon. Sa pagtatapos ng taon po na ito, meron kang isang buwan na papasukin. Na ang tawag ng karamihan, it's the most wonderful time of the year. Ito yung pinaka-highlight ng taon na ito. Pero baka yung wonderful time of the year na yan bilang isang Kristiyano, kapag hindi tayo nag-ingat, maging worst time of our year natin. Lagi po natin tatandaan, mga kapatid, na ang magandang simula ng panibagong taon ay nakasalalay sa pagsara mo ng taon. You will never say na magkakaroon ka ng magandang simula ng taon kung pangit ang pagtatapos ng taon mo. Mas magandang simulan ang panibagong taon nang meron kang maayos na pagtatapos ng taon. Na as we close out this year, papasok tayo sa isang buwan na kung saan maaaring masayang ang lahat ng pinaghirapan natin sa loob ng isang taon. Sabi ko nga po sa inyo, maaaring nakikita natin, exciting ang December na ito. Naalala ko, pambihira naman, yung 2020, yung December 2020, ang lungkot pa eh. Nung December 2021, pambihira talagang, ganyan ka maglakad sa mall, pa side view. Bakit? Ang daming tao. Excited sila sa muling pagbalik ng Disyembre na yan. Bakit? Dahil noong nakaraang taon, hindi sila nakabuelo. And then as the years goes by, muling na dumbalik ang excitement ng tao pagdating sa buwan ng December. And brethren, there's nothing wrong with that. Hindi po tayo against dyan. Wala pong kasalanan pagdating sa pagiging excited sa buwan ng December. Pero sa atin pong bilang isang Kristiyano, nararapat lamang po na makita natin yung kalagayan natin at tayo ay lumugar sa tamang lugar pagdating sa pag-celebrate ng buwan po na yan. Now if I'm going to ask you, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, we have to be mindful on this. Bakit po? Dahil sa loob ng isang taon, alam mo kung paano ka pinagpala ng Diyos. From January up until to this very night, alam mo kung paano ka iningatan ng Diyos. Alam mo kung paano ka naglingkod ng matapat sa Panginoon. Alam mo kung paano mo iningatan ang salita ng Diyos. Alam mo kung paano mo iningatan ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Alam mo kung paano mo kinip sa sarili mo ang standard ng simbahan ng Diyos. Pero may isang buwan pa. May isang buwan pa na sabi ko nga po, pag hindi tayo nag-ingat, maaaring ito ang maging dahilan ng ating pagkalayo sa Panginoon. If I'm going to ask you a question this evening, do you already have any plans or idea how you will enter the last month of this year? Huwag lang yung puro tayo palakpak. Huwag lang yung puro tayo excitement, mga kapatid. Huwag lang yun ang maramdaman natin sa wakas, December na naman. Makakapag-bless na ako kung kani-kanino man. Excited na ako, nag-iipon na ako ngayon. Ang haba na ng listahan. Pag tinanong ako ni Ninong ganito, ito ang sasabihin ko. Kay Ninang ito. Kay Ninong iPhone. Kay Ninang Samsung. Kay Pinsan Huawei. Kay Lolo Oppo. Lahat na kinumpleto mo.
Diba? Sabihin natin, excited ka sa paglagay ng, sabi nga natin, mga bucket list mo this Christmas season. But how about our spirituality this Christmas season? Sabi ko nga po, excited tayo sa paparating. Excited tayo sa mga decorations. Pagsabit pa lang ng mga gantong klaseng decoration, pumapalakpak ka na. Pagsabit pa lang, pag-ilaw pa lang ng Christmas lights, masaya ka na. Pero mga kapatid, siguraduhin po natin na as we enter this last month of this year, hindi lang tayo yung masaya, kundi mapapasaya din natin ang Diyos. O kapatid, hindi po natin pwede sabihin na let's enjoy lang natin. Dahil ito nga yung pinaka-highlight ng taon eh. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, wala naman pong masama po doon. Pero kapatid, nais ko lamang pong ipaalala po sa inyo na ilan po sa atin na nandito po ngayon ay nabiktima noong nakaraang pagpasok ng buwan na ito. Na imbis na tayo po, imbis na maramdaman natin ang mensahe ng buwan na iyon, ay tayo po ay nailayo pa sa mensahe ng buwan po na iyon. Dahil katulad nga po ng mga programa na nakikita po natin at napapanood po natin sa ating pong simbahan po ngayon, sa ating mga live stream programs, kung mapapansin nyo po, lahat ng iyon ay nakatutok kung paano natin sasalubungin ang buwan na paparating. Pansin nyo po ba? Mapapansin nyo po ba, mga kapatid, ano ang pinag-uusapan during Baptist lunch? It's all about Christmas on your family. Ano ang pinag-uusapan sa mga young people? To be particular, team preparation. Anong pinag-uusapan? Kung paano nyo makakasama ngayong Pasko ang pamilya ninyo. Lahat may programa from Tuesday TBL program patungkol sa mga mothers. Papasok ang patungkol sa young people sa Thursday. Patungkol sa fathers sa Friday. And then evening ulit noon for the young people again. Sunod-sunod, iisa lang ang mensahe. Papaano sasalubungin ang paparating na Kapaskuhan? Bakit po? We have to be mindful on this and we have also to be thankful on this. Sapagkat bilang isang Kristiyano, yan po ay pagpapakita na meron tayong isang Diyos na hindi lang nakatingin sa pangangailangan natin physical ngayong Christmas season, kundi nakatingin at dapat din niyang abutin ang ating pangangailangang spiritual. Kaya nga mga kapatid, kung tayo po ay binibigyan ng ganyan ng Panginoon, samantalahin po natin, nakunin po natin ang pagkakataon po na yun. Kaya nga sabi ko nga po, hindi po natin pwedeng sabihin na enjoy lang natin ito. Although wala naman pong masama doon mga kapatid, katulad ng sinabi ko. Pero pag hindi po natin yan nabantayan, maaaring yan po magpalayo pa sa atin. Sabi ko nga mula January hanggang ngayong gabi, ang lapit mo sa Panginoon. Nararamdaman mo ang sweet relationship mo sa Panginoon. Pero sabi ko nga po, tandaan mo may isa pang buwan. May isa pang buwan na dapat mong mapag-ingatan. Ang isang buwan na pwedeng kunin ng dyablo because the devil is so wise that he can block our minds and our hearts by saying na sa pagpasok mo ng buwan na yan, mag-enjoy ka lang. But later on, you will find out at the end of this year, malayo ka pala sa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, instead na it's the most wonderful time of the year, ay maging worst time of your year. Di ba? Lahat tayo, we want to enjoy this Christmas season. Pero mga kapatid, that is why as a Christian, we need to be careful so we will be able to preserve the testimony of God. Yan po ang kailangan po natin mapag-ingatan. And to do that, all of us, as we enter this upcoming month, sa pagpasok po natin sa buwan po na ito, let us all proceed with caution. Proceed with caution. That's the title of the message this evening. Proceed with caution. Alam niyo po, yan ang isa sa mga signboard na dapat wag po ninyong baliwalain. Pag kayo ay nakakita niyan sa daanan, proceed with caution, mag-ingat ka. Pag nakakita ka niyan ng dyan, meron niyang tape, at meron dyan nakalagay na proceed with caution, pansinin mo yan. Mag-ingat ka. Pag may nakita kang ganyang senyales, kapatid, mag-ingat ka. Bakit po? Proceed with caution. It is an expression
That means to be careful when taking actions or decisions, especially when there might be risk or dangers involved. Ang ganda po, no? Alam niyo po ba, mga kapatid, let us all accept the truth na ilang beses tayo na nabulag ng dyablo pagdating sa paparating na buwan na ito. Ilang beses natin sinabi, enjoy ko lang ito. It's the most wonderful time of the year. Masaya kaming pamilya. Ang tanong, ilang pamilya ang nagiwahiwalay noong nakaraang taon sa buwan na ito? Ilang pamilya ang hindi nagsama-sama noong nakaraang taon sa buwan na ito? Ilang pamilya ang nagkawasak-wasak? Ilang kabataan ang napariwara ang buhay? Young people, I know you can relate on this. Na instead, na itong pinakamasayang araw, pinakamasayang buwan ng pamilya ninyo, mas nalungkot pa ang pamilya ninyo. Bakit? Saan ka natagpuan? Saan ka natagpuan? Sa kulungan? Saan ka natagpuan? Sa rehabilitation center? Saan ka natagpuan? Masaklap kung sa simenteryo ka natagpuan. Sabi nga po natin, mga kapatid, ito yung panahon ng kasiyahan. Pero kapag hindi po tayo nag-ingat, maaring ito po ay maging panahon ng kabiguan. Kaya nga po, mga kapatid, sa atin po bilang isang Kristiyano, meron tayong Diyos, meron tayong salita ng Diyos, meron tayong simbahan na patuloy na nagpapaalala po sa atin that this upcoming month, proceed with caution. Proceed with caution. Hindi mo pwedeng sabihin na ang nakikita ko lang ay Christmas light. Sa likod ng Christmas light na yan, maaaring kapahamakan. Sa likod ng ganda ng lugar na yan, maaaring yan ang maging susi para kayo ay magwatak-watak na pamilya. Sa likod ng dami ng okasyon sa loob ng buwan na yan, maaaring yan ang maging dahilan para makalimutan mo ang totoong rason sa buwan na yan. O ilang beses po kaya sa atin ang nangyari na nakalimutan natin na ang rason pala ng Kapaskuhan ay ang Panginoon. Excited tayo na pumasok sa buwan na yan sapagkat alam mong tatanggap ka ng regalo. Pero ilan po kaya sa atin ang excited na pumasok sa buwan na yan? Kasi muli na naman nating maalaala na merong Kristong ipinanganak. Ilan po kaya sa atin ang excited na makatanggap muli ng regalo? Ilan sa atin ang excited na makatanggap ka muli ng magagandang bagay para sa iyong pisikal? Pero ilan po kaya sa atin ang excited na excited na muli po natin maalala na yung dyan nagsimula, yaang buwan na yan, yaang selebrasyon na yan, yaang Kapaskuhan ay simula ng regalo na natanggap mo sa iyong spiritual na kalagayan. Ilan po kaya sa atin ang masayang ganun? Kaya nga po, mga kapatid, sabi ko nga po sa atin bilang isang Kristiyano, sa pagpasok ng buwan na ito, let us proceed with caution. There might be an impending danger na nakaabang. There might be a risk sa paggawa mo ng actions, sa paggawa mo ng decision sa buwan na yan. That's why, proceed with caution. Sabi ko nga Octo minsan, di ba? January pa lang, planado mo na kung anong gagawin mo sa December. Ilang buwan pa lang ang paparating. Ilang buwan pa lang nakakalipas mula January. Sabihin natin nasa kalahati ka ng taon, June. May plano ka na kaagad for December. You may have take always the action before that month came. Maaring lagi nauuna na yung actions mo. Maaring nauuna na lagi yung decision mo. But may I remind you, brethren, proceed with caution. Proceed with caution. Brethren, ito po ay magandang tandaan lalo na po sa ating anak ng Diyos. Sa kadahilanan na kung hindi tayo pwedeng sumabay sa gustong mangyari ng mundo na ito, kung papaano natin isi-celebrate ang paparating na buwan. We cannot say the phrase, sige, sugal na lang natin ang lahat, total kasiyahan naman Ibigay na natin ang lahat, total kasiyahan naman Kaya nga po mga kapatid, this is one of the reasons kung bakit ang simbahan po na ito ay may programa sa buwan na paparating. Minsan hindi natin iniisip na kung ano ang mapag-iingatan natin kapag lahat tayo ay nasa Ramos Tarlac.
Minsan hindi natin naiisip na paano naman kaya yun. Lagi na lang ito, lagi na lang. Sabi ko nga po sa area ko noong linggo, maigi kayang balik na rin naman natin. Na imbes na tayo yung pumunta sa kanila, sila naman yung papuntahin natin. Di ba? Minsan sabi natin, okay, reunion, punta tayo lahat doon sa isang lugar. How about you step up as a Christian? Yung gumawa ka ng isang move bilang anak ng Diyos, na maaaring sabihin mo sa pamilya mo, masaya tayo na magkasama-sama. Pero nais ko pang pasayahin ang pagsasama-sama ng pamilya na ito. Halika kayo, sumama kayo sa akin ngayong Pasko. Dadaling ko kayo sa isang pamilya na pinakamalaki pa sa pamilya natin ngayon. Yan ang pinakamaganda. Sabi ko nga po sa area namin nung Sunday, maaaring nagda-doubt ka pa na magtaas ka ng kamay. Pero maigi kayang gano'n naman ang gawin natin. Let us pray na sila naman yung maimbitahan natin at makilala nila kung anong klaseng Diyos meron tayo. Muli yung maranasan man lang nila yung totoong selebrasyon ng paparating na buwan na ito. Kapatid, sabi ko nga, hindi natin, tayo po bilang isang Kristiyano, hindi tayo pwedeng magsabi na, sige, sugal na lang natin lahat, ibuhos na lang natin ang lahat. Kasi nga, kasiyahan nga naman eh. Masaya lang dapat tayo because we know that this upcoming season should be celebrated with a purpose. And may I remind you, brethren, that the purpose of that season is the reason why you and I are here right now. Nais ko pong ipaalala sa inyo na itong paparating buwan na ito should be celebrated with a purpose. At yung purpose na yun ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay nandito po ngayon. Kaya nga mga kapatid, huwag po natin kakalimutan yan dahil pag kinalimutan po natin yan, hindi po tayo magiging maingat na pasukin ang buwan po na ito. Sabi ko nga, December 1 is Sunday. Saan kaya tayo makikita? Sa linggo. Saan kaya tayo makikita? Sa araw na yan. That is why bilang isang Kristiyano, it is always much better to proceed with caution. Now, how do we proceed with caution? Bilang isang Kristiyano, paano po natin gagawin yan? Number 1, abstain from the pattern. Abstain from the pattern. Pag sinabi po nating abstain, it means restrain oneself from doing or enjoying something. According to the text na ating pong binasa, the first part of it, the Bible says, and be not conformed to this world. And be not conformed to this world. Kaya nga po, how do we proceed with caution for this upcoming December? Abstain from the pattern. Alam po natin lahat mga kapatid kung ano ang pattern ng mundo na ito pagdating sa buwan na yan. Alam po natin how the world celebrate that month, mga kapatid. Alam po natin ang pattern kung paano po yan tangkilikin ng mundo. Now bilang isang Kristiyano, abstain from the pattern. Huwag mong hayaan na matagpuan ka na bilang isang Kristiyano na nag-i-enjoy ka sa pattern ng mundo, how they celebrated it. Fathers, abstain from the pattern. Huwag mong pahintulutan na ikaw bilang isang leader ng tahanan, ma-enjoy mo kung paano sineselebrate ng mundo na ito. Hindi maganda na sa araw na yan, sa buwan na yan, ay uuwi ka ng lasing sa bahay mo. Hindi maganda na sa araw na yan, ay uuwi ka ng hindi ka nakakausap ng pamilya mo. Same goes as to the mothers and the children. Abstain from the pattern. Young people, alam ninyo kung paano sineselebrate ng mundo na ito. Alam po ninyo kung paano sineselebrate young people ng mundo na ito at alam ko na alam nyo kung anong pattern. Oh, ilan kaya sa inyo ang nagplano na sa araw na ito ha, after ng Christmas party natin, saan tayo? Ilan kaya sa mga kabataan ngayon ang nagplano na at excited kayo kung paano ninyo makakasama ang magulang ninyo sa buwan na yan? O mas excited pa kayong kasama ang mga kaibigan ninyo at kaklase ninyo? Ilan kaya sa mga magulang ang may plano na
Now, maybe we don't have much, but this upcoming 24 and 25 of December, by any means necessary, sisikapin natin na kasama natin ang mga kapatiran. Ilan kaya ngayon ang sumusunod sa pattern ng mundo na ito? Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, abstain. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi maganda na matagpuan ka na nag-i-enjoy ka sa pattern ng mundo na ito. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, maaaring pag umilaw ang Christmas light, masyado kang mag-enjoy. Masunod mo ang pattern ng mundo na ito. Tandaan mo, you have a testimony to keep. You have the testimony. You have the name of God with you. May tatak ka ng pagiging Kristiyano. You are a follower of Christ. Nararapat man lang, mga kapatid, na hindi tayo matagpuan na meron tayong kasiyahan sa pattern ng mundo na ito. Abstain from the pattern. Sabi nga po, and be not conformed to this world. As you can see, mga kapatid, we are commanded to abstain from the pattern of this world by not saying yes to it. By not saying yes to it. Sabi ko nga po ilan kaya sa atin ngayon na nananalangin talaga na makasama tayo sa event ng simbahan? O some of you can testify kung gaano kasaya. Some of you can testify na iba ang kasiyahan kapag kasama mo ang pamilya ng Diyos. Masaya na kasama mo ang pamilya mo, pero higit na masaya kapag kasama mo ang pamilya mo, kasama ang pamilya ng Diyos. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo alam natin kung ano ang pattern ng mundo na ito. How they celebrate this upcoming season. Alam natin yan. Alam natin kung paano nila sinasalubong yan. Alam natin kung paano nila ginagawa yan. Na bilang isang Kristiyano, what's our goal? Our goal is to not conform to this world. Our goal is not to say yes to this world. Kaya ano po ang kailangan natin gawin? Proceed with caution. Sa paano pamamaraan? Abstain from the pattern. Huwag mong hayaan na ikaw bilang isang Kristiyano, kasama mo ang pamilya mo, nag-i-enjoy sa pattern ng mundo na ito. Nakakalungkot isipin. Mas maganda, mga kapatid. I know some of you makaka-relate dito. Mas maganda kapag nag-post ka ng picture sa Facebook, whole body. Yung iba, half body. Na paghahalataan. Oh, di ba? Mas maganda na, ngayong December, kasama mo ang pamilya mo. Pag nag-picture kayo, whole body. Yung kita yung paa. Huwag yung hanggang dito lang. Kaya minsan, imbis na family picture, selfie na lang Kasi hindi pwede makita. Bakit? Ano ang sinunod? The pattern of this world. But if you will proceed with caution this upcoming month, whole body yan, maniwala ka sa akin. Mamamay day mo pa yan. Mami-memories mo pa yan next year. Hindi lang hanggang cellphone yan. Kita yan sa lahat. Bakit? You enjoyed it according to the pattern of the God. Nag-enjoy ka, bakit? Alam mo you proceed with caution. Malayo ka sa pattern ng mundo. Di ba? Kaya napakaganda, mga kapatid, na tayo bilang isang Kristiyano sa papasok na buwan na ito, makita ka agad natin na, ay, hindi para sa akin yung ganyang klaseng selebrasyon. Hindi ganyang klase ang selebrasyon na itinuturo ng salita ng Diyos. Dahil ang tinuturo ng salita ng Diyos, huwag mong kalimutan yung rason nung season na yan, may enjoy mo yung season na yan. Huwag mong kalimutan yung pinaka-mensahe ng paparating na buwan na yan para ma-enjoy mo ang paparating na buwan na yan. Abstain from the pattern. Now, mga kapatid, if we will be honest tonight, alam natin na ngayon na kung hindi tayo mag-iingat, I mean right now, there are some things that we do in preparation for the upcoming month that is already conformed. Alam natin yan. Diba? Sabi ko nga anong desisyon na natin ngayon ang nagawa na alam natin na compromise na. Hindi pa dumarating yung December. Alam natin yan, mga kapatid. And if we will be honest, it's not too late to abstain from the pattern.
Kaya nga may mensahe po tayong ganito. Kaya nga may salita ng Diyos na siyang maggagabay po sa atin na hindi masira ang testimony natin bilang isang Kristiyano. Mga kapatid, akalain, sabi ko nga po sa inyo for how many months, January up until to this very night, na-preserve mo yung testimony ng Diyos. Isang buwan lang ang sisira. Isang buwan lang ang sisira sa lahat ng yon. Grabe ka lumuhod sa altar na ito, Panginoon, ingatan niyo po ako. Dumating ang mga problema sa buhay mo. Dumating ang mga trials sa buhay mo. Dumating ang mga hindi mo gusto sa buhay mo. Dumating yung sinatawag natin pagsubok sa buhay mo. For how many months na pagtagumpayan mo lahat ng iyon? Isang buwan lang ang sisira. Isang buwan lang ang sisira. And if we will not be mindful about this, kapag hindi tayo nag-ingat, isasara natin ang taon na ito nang malayo tayo sa Diyos. Kaya nga salamat sa Panginoon na merong salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin, na nagsasabing, be not conformed to this world. Abstain from the pattern of this world for you to enjoy this upcoming month and to preserve the testimony of the Lord. Abstain from the pattern. Abstain from the pattern, mga kapatid. Masakit man pakinggan, pero yan po ang nais ng salita ng Diyos na maiparating po sa atin. And it will be always better to proceed with caution by abstaining from the pattern of this world. Sabi ko nga po, mga kapatid, kaya sa programa natin, nare-remind tayo kung paano salubungin ng tama ang season na paparating. Dahil kung hindi po natin ito mababantayan, we will conform to the pattern rather than abstaining from it. Minsan, akala natin masaya. Minsan, akala natin yung hindi ka sumama sa kanila, talo ka na. Minsan, ikaw yung tinatawag nilang, young people, KJ. Ikaw yung tinatawag nilang, ang OA mo naman, boring mo kasama. Ang boring, ang lungkot mo kasama. Ano ba yan? Ang lungkot mo, nakakawalang gana ka kasama. Hindi ka nakakatuwang kasama. Bakit? Kalahin mo, nagyayaan tayo. Sagot mo, yayain mo rin kami sa simbahan. Sabi namin, doon tayo pupunta sa park. Sa Heritage Park mo kami pinadaan. Bakit? Doon yung papunta sa simbahan. Di ba? Ang lungkot mo kasama. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo mas hindi wag tayo magpapadala sa mundo na ito na malungkot kapag hindi ka sumang-ayon sa kanila. Dahil hindi naman yun way back sa pasimula, that is not the original pattern. The original pattern is already written in this book, mga kapatid. All you have to do is just to abstain from the pattern of this world. Be not conformed to this world. Proceed with caution. Sa pagpasok ng taon na ito, proceed with caution by abstaining from the pattern. Lastly, not just only abstain from the pattern, how do we proceed with caution? Revamp the pattern. Revamp the pattern. Pag sinabi po natin revamp, to give new and improved form, structure, or appearance to it. Ganda mo, mga kapatid, no? Pag sinabi nating revamp, it means to give new and improved form, structure, or appearance to it. That shows, brethren, na anuman ang pinapakita ng mundo na ito, hindi yan ang kasiyahan sa Kapaskuhan. Pag nakita mo, I can hear the testimony kanina nung isang young lady po ba yun? Young lady? Yung nag-testimony kanina na patungkol sa sayaw. Young lady po, kala ko, young men. Young lady, nag-testimony na, grabe siya mag-stand. Pag hindi ka sumayaw ngayong Pasko, hindi malungkot yun. Hindi ibig sabihin ang lungkot ng Pasko mo porket hindi ka nakasayaw. Porket hindi ka nakakanta ng mga bagay sa mundo na ito. Hindi yun ang kasiyahan. You can revamp it. You can make a new structure out of it. Tingnan niyo po, mga kapatid, brethren, the very best way to proceed with caution is to give new face to the pattern. Sabi ko nga po, ito po ay pagpapakita
na hindi ang pinapakita ng mundo na ito ang basihan ng kasiyahan ngayong Kapaskuhan. Hindi porket hindi ka nakapunta doon sa may, kalimutan ko yung tawag doon, sa lugar nila Sir Ruben. Oh, doon banda yun eh. Tama ba ako, Sir Ruben? Bidos? Lakeshore. Yan. Alam ng mga may motor, di ba? Huli. Oh. Di ba? Pag hindi ka nakapunta doon sa may Lakeshore, malungkot na Pasko mo. Young people, hindi totoo yun. Revamp the pattern. After you abstain it, revamp the pattern. Oh kapatid, I don't know about you, pero kung isa kang Kristiyano, hindi mo hahayaan na ang pattern ng mundo na ito ang maging standard ng Kapaskuhan mo. Ulitin ko po, I don't know about you, kasi ako po, ang standard, as far as myself is concerned, the standard of my Christmas is because of Emmanuel, which being interpreted, God with us. That's the standard of my Christmas. Kung isa kang Kristiyano, hindi mo hahayaan na maging standard ng Kapaskuhan mo yung pattern or yung structure ng mundo na ito. Ngayon, samot-saring mga post na ang makikita mo, this is the best place for you to spend your Christmas with. Diba? Ang dami na naglalabas ang ganyang post. Ang dami ng discount na lumalabas. Ang dami ng mga ganyang klase post. How you will enjoy the Christmas. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapatid, I don't know about you, pero kung isa kang anak ng Diyos, hindi mo hahayaan na maging standard mo ang structure ng mundo na ito or ang pattern ng mundo na ito sa iyong Kapaskuhan. Bakit po? May hangganan yan. Pag nilinis na ng Taguig ang Lakeshore, malungkot na ang kasunod niyan. Madilim na ulit ang lugar na yon. Sabi ng young people, mas gusto po namin yun. Di ba? Magpinatay na ulit ang mga Christmas trees and Christmas lights. Malungkot na ulit ang Pasko ng mundo na ito. Tayo mga kapatid, tanggalin man natin ito, wala man ang mga the best place for you to spend this Christmas season, kaya pa rin nating maging masaya. Bakit? It's because we revamped the pattern. We revamped the pattern sa pamamagitan po ng alin? Ng salita ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga po dito, sa paanong pamamaraan po natin gagawin na ma-improve po natin ang pattern ng mundo na ito. According to the text that we have just read, ang sabi po ng Bible, in order for you to revamp the pattern, simulan mo lang. Ano po ang sabi ng Bible? And be not conformed to this world. That's abstaining. Saan papasok ang revamping? But be ye transformed by the renewing of your mind, not the mind of this world. Your mind. Isip po ba natin? Your mind, Christians. Isip mo ang magre-revamp ng pattern by transforming it, by renewing it, mga kapatid. By telling yourself that this is not the way how God wants it to be. That's how you revamp the pattern. Simulan mo lang. Simulan mo lang, kapatid. Be ye transformed by the renewing of your mind. The verse simply says, simulan mo. The verse simply says, mga kapatid, you renew your mind. One of the saddest things that can happen to a Christian is to allow the mind of this world to dictate his or her actions. Yan po ang nangyayari, mga kapatid. Nadidiktahan tayo ng mundo. But let me encourage you tonight to not allow this world to dictate whatever it is na dapat mong gawin sa papapasok na buwan po na ito. Proceed with caution. Revamp the pattern. Kung ito man ang sinet ng mundo, tandaan mo may sinet na ang Diyos na pattern. Tandaan mo may sinet na Diyos, may sinet na ang Diyos na pamamaraan kung paano mo gagawin at isi-celebrate at i-enjoy ang paparating na Kapaskuhan. Revamp the pattern. Kaya nga po, ang pinakamaganda sa lahat is to renew your mind to revamp the pattern of this world. Again, ano po ang ibig sabihin ng revamp?
to give new and improved form. It means set your mind that you will not allow this world to affect your ways as you enter this year last phase. Diba? Yung huling yugto ng taon na ito, mga kapatid. Iset mo kaagad ang isip mo. No, I will not allow this world to dictate kung ano ang pamamaraan na gagawin ko. Brethren, don't let this world make you say, wala eh. Alam naman natin, majority always wins. Kapatid, wag mo, pag Kristiyano ka, wag kang papayag sa ganyan. Young people, hindi totoo yan. It doesn't matter kahit mag-isa ka na lang. Mag-isa ka na lang na gumagawa ng tama sa paparating na buwan na yan. It doesn't matter kung ikaw na lang ang naninindigan sa prinsipyo ng salita ng Diyos sa papapasok na buwan na ito. Tandaan mo, hindi ka OA, hindi ka boring. Tandaan mo, Kristiyano ka. Kaya ka merong ganyang pamamaraan kasi Kristiyano ka. Meron kang iniingatang testimony ng Diyos. That's why you can revamp the pattern. Hindi porket ikaw na lang ang gumagawa ng tama, ikaw na lang ang hindi masaya. Tandaan mo, ang taong laging masaya ay yung taong laging gumagawa ng tama. Yung mga taong gumagawa ng mali, mukha lang masaya yan. Pero hindi talaga masaya yan. Kaya ilan sa mundo na ito ang gumawa ng mukhang tama, pero hindi nagmukhang tama. Kaya at the end, naakala nila tama sila, malungkot sila sa dulo. Bakit po? Sapagkat ang totoong gumagawa ng tama, masaya yan sa simula, hanggang sa dulo masaya yan. Proceed with caution by revamping the pattern of this world. Abstain from the pattern. Revamp the pattern. Brethren, always put this in your mind that God wants you to enjoy this upcoming season properly. Kaya nga po, sabi ko nga sana sa mga young people, nakikinig talaga kayo ng programa ninyo. Nakikinig talaga kayo ng programa ng simbahan. Sabi ko nga po, nung nakaraang, nabigyan kami ng pagkakataon na makasama doon sa programa ng The Preparation. Ilan pa lang ngayon ang nagpaplano na? Dahil may pera na, may sarili ng trabaho, may sarili ng kita. Ilan kaya nagpaplano na magsasama-sama na sila magkakaibigan? Magsasama-sama na sila magkakatrabaho. Pero mukhang nakalimutan ata nila na ang pinakamasayang kasamahin ngayong Kapaskuhan ay yung pamilya. Na ang pinakamasayang kasamahin ngayong Pasko ay hindi lang yung pamilya mo, kundi kasamahin mo rin ang Diyos kasama ng pamilya mo. Ilang kaya nakakaisip ng ganyan? Now, kung hindi man po natin naiisip yan, mga kapatid, it's not too late. Always put this in your mind that God wants us to celebrate this season, this upcoming season properly. Sa pagtinan niyo po, ang ganda ng pasok ng December. It is the Lord's Day. It is Sunday. Ano man lang yung makita mo at nga young people, mothers, fathers, kung meron pa kayong hindi kasamang mahal sa buhay, sa simbahan na ito, ano man lang yung mailuhod mo ngayon yan, na yan ang maging pinakamagandang regalo mo sa papasok na buwan na ito. Yung makatabi mo yung tatay mo sa December 1. Yung makatabi mo yung nanay mo sa December 1. Yung makatabi mo yung kuya mo sa December 1. Yung makatabi mo yung ate mo sa December 1. Yung makasama mo yung kaklase mo sa December 1. You see, brethren, we can revamp the pattern. We can revamp the pattern. We can improve. We can make a new structure by the renewing of our mind. If you, from the very beginning, if you abstain from the pattern, you can revamp the pattern. But if you will not abstain from the pattern, don't expect na marirevamp mo ang pattern. Wag. Ang mangyayari sa'yo hindi revamp. Ang mangyayari sa'yo yung parang sa Messenger, bump lang. Mauulit lang ulit. Mauulit lang ulit. Mauulit lang ulit yung nangyari last December. Na imbis na mas mapalapit pa tayo sa Diyos, tayo po ay napalayo pa sa Diyos. Sometimes nagkakaroon tayo ng sarili nating pamamaraan. Pero mga kapatid, tandaan po natin na higit na mas maganda, wala na pong pinakamagandang pamamaraan
maliban sa pamamaraan ng Diyos. So as we close out this year by entering on its last phase, may I encourage every fathers, every mothers, every young men and young ladies, as we close out this year by entering on its last phase, December, let us proceed with caution. Proceed with caution. Sabi ko nga po sa inyo, pag nakita mo yan sa daan, mag-ingat ka na. Pag nakita mo yan, actually kahit yung tape na caution pa lang, di ba? Merong iba, nakita na nga, tatanggalin pa. Nakita na nga na sobrang stretch na nga eh. Nakalagay pa minsan, do not cross. Abay, nag-cross pa din. Diba? Proceed with caution. Kapag yan ang nakita mo, kapatid, be careful. Now, sabi ng Bible, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Bakit po? Tandaan mo, this upcoming season, if you will not proceed with caution, you will never prove what is that good and acceptable and perfect will of God. If you will not proceed with caution, how will you be able to prove what is that good? Yung mapalayo ka on that season sa Diyos, is that good? Is that maturity? Is that perfect will of God? No. It's not the will of God na mapalayo ka sa Kanya ngayong season na ito. Kaya nga, sa lahat ng mga kapatiran po natin na nandito po ngayong gabi, sa mga nasa Google Meet, sa mga nasa Facebook Live, at nasa kabilang Facebook Live. By this upcoming season, proceed with caution. Tayo pong lahat ay magsitayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe na nahayag, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na napakadakila nyo sa aming pong buhay bilang anak po ninyo. Forgive us, O God, for sometimes we thought that our ways is much better than your ways, O God. Pero salamat, Panginoon, na binigyan niyo po ang aming mahal na pastor ng wisdom, O God, to tell us, Panginoon, to start a series of lesson kung paano po namin sasalubungin and how we will act as a Christian sa buwan po na paparating na ito. Again, O God, thank you for allowing us to hear your word. Thank you for giving us your message this evening, O God. Speak to the hearts of your people, O God, as they come to you, as they kneel down in front of you, O God. Dakilang Diyos, mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe na aming po tinanggap. Salamat po sa paggamit nyo kay Sir Maki na once again, niremind kami to proceed with caution, O God, as the devil is always out there seeking whom he may devour, O God. And he is using everything in his power, O God. He will do everything in his power para lang mailayo po kami sa inyo, Panginoon. That's why, please, O God, please help us to proceed on this Christmas season with caution, O God. Great is your plan, O God, in our life. Great, O God, in our life, for thou knowest kung ano pong kailangan po namin para patuloy po kayong maging maayos sa inyo pong harapan. Muli, binabalik po namin lahat ng papurit. Pasalamat sa inyo. Salamat sa paggamit niyo po kay Sir Maki. In Jesus' name we pray. Amen.
I believe we